maliwanag at dilim sa kapanuuhan ng kadiliman. Marahil ay marami ang nagturusa, maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo kong salungin. Noli me tangere. Pinagkausap ko sa'yo na ako'y kunin at ibalik sa pinaroroonan kasama ng Panginoon at kasama ng mga anghel. Oh, aking ina, sunduin mo na yung buog kong anak kasama ang Panginoong Diyos, kung saan hindi na ako masasaktan pa. Pagod na akong makita. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sakali Anwalge ng binundok sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabutihan. Isang gabi sa kanyang tahanan. Jesus Maria, sir! Maghintay nga kayo, mga bulagsa! Nakakalikot ang bansang ito. Halatang halata, ibang-iba ang pamahala rito kumpara sa Madrid. At ang ayoko pa ay punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon ako nasa pagdidibdil sa sali at saging sa San Diego bilang kura at watawat. Ngunit nang ako'y inihatid, iilang matanda at Hermanes at Perseras ang naghatid sa akin, mga walang utang na loob. Magdandahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Matagal na hindi nituturing ni Tiago ang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo sa mga walang taong galang na yun. Sigurado naman ay hindi kasing saklap ang nangyari sa kanila ang sa akin. Nako, nagsayang ka lang ng panahon sa pagpunta rito. Ang makikita mo lang rito na pahandaan ay tinola at matutulog ka man lang na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagal akong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ata ako. Patawad po, reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman ay hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng sirang si Don Rafael. Kilala ko ang iyong ama at sabi kong isa siyang mabuting mamayan ng Pilipinas. Gracias, Senyor. Tila napawi ang mga papuri sa kanya. Ang aking ama, ang mga duda ko tungkol sa kanya. Gayon na ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam.
Handa ng hapunan, senyor at senyora? Iyo, lika. Pinagluto talaga kita ng tinola. Batid kong matagal mo na itong di natitikman. Halos isang taon na akong nawala kaya wala akong natanggap na balita tungkol dito. Maging San Diego kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Suma pa siya. Galing ka na po tayo. Wala sa po siya. Kompleto na sila. Sebedora, ipasok ang sopas. O ikaw, dalhin mga yan rito. Pranto! Alam nyo ba, sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking paboritas? Iswi delicioso. Pwede nyo ba patigilin ang musika? Nakakarindi sa tenga! Patigilin nyo muna ang instrumento nyo. Senyor Ibarra, 2 taon ka pa lang nag-aaral sa Europa. Mabutit, hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po. Kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Halos isang taon akong nawala kaya wala akong nakuhang balita tungkol dito. Maging ang San Diego kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan po ba kayo sa Europa? Tila, hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Pwede namin, Senyor Senora. Pero para maging hindi malungkot ang ating sakit. Lalo't nasa gitna pa naman tayo ng kasiyahan. Ito na lamang po ang iyong sagutin, Senyor. Ano ang mga nakita ninyong katangitan sa mga bansa na iyong narating? Yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumil ang tao na para bang isang rudo? Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katumbas ng kaunlaran nito. O di kaya ay ang kawalan nito. Yan na ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugol ang oras mo sa Europa? Yan lang natatandaan mo? Noon pa man ay ganyan na siya maglambing mula pa noong kami ay musmus pa lamang. Hay nako! Naway tanggapin nyo ang aking sinsirong paumanhin. Stansya, pagpatuloy muna natin ang ating hapunan. Iyo, maupo ka muna. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanhin niyo pong lahat. Ipagpaumanhin niyo po, Tiyo. Ngunit kailangan ko nang magpaalam. Inom na lamang po tayo sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud! Salud! Huwag ka na munang umalis. Darating na si Maria Clara. Mukhang galit na sa akin ang praile. Bukas na naman. Nakita niyong batang yun? Nakapunta lang ng Europa? Nagpalalo na? Ken tanto! Kapitan Tiago, nasan ba yung sinasabi mong napakagandang nag-iisang dalaga?
Si Ibara'y lumalakad ng di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insyek na ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Samantala, sa tahanan ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa daan? Palagay ko oo, Santiago. Panigurado ako na nabusog sila. Ang dami pa naman ng ating handa. Oh, Clarita, narito ka pala. Tila yata may malalim kang iniisip, Ama. Meron nga po ba? Wala ito, Ina. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at hinihiyaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko'y mas masaya sana tayo kung iyong ina ay hindi kinuha ng maaga. Papa, huwag mo nang balikan ng nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado'y pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at hinihiyaan niya ako ng napakabait at napakapitayang anak na katulad mo. habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naiisip niya ang mga panahon na lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, kalagihan ko'y paniguradong buong buo. Naalala pa noon na Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak, na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha nang malala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng namikha ang iyong kaluluwa, sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Habang abala sa kanyang pagbuburda, baka sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahabaging panahon. Ano kaya ang dahilan sa kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may kalesang pumara sa tapat sa kanilang tahanan. Oh, Ibarra, ba't naparito ka? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Nandun siya sa loob. Halika. Tuloy ka. Gracias. Ano estas, Ibarra? Salamat naman at ikay muling nagawi sa nagkahanan. Magandang tanghali, Don Tia. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo nga siya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay, baka hindi na ako makakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay maraming kababaihan ang iyong nabihag sa bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo na iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso ay sinasabi ko sa iyo, ikaw lamang ang aking iniibig. Patawad aking sinisintang, ngunit kailangan ko na magpaalam. Naiintindihan ko, Ibarra. Paalam aking minamahal. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tignan mo nga ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oh, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakakaranas umibig, hindi ba? Hay, naku, Tiago. Ako nga'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dati kong manliligaw. Clarita,
Kung ikaw ay nababagabag, magsindi ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Panigurado ang gagabayan lang si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na pupunta ng kanilang bahay. Magandang umaga, Maria Clara, Isabel. Mukhang may pupuntahan yata kayo. Saan ang inyong tungo? Pupunta po kami sa Beaterio, Padre. Kunin ko lamang ang mga tirang gamit ko doon. Oh, Buena, pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway gabayan kayo sa inyong paglalakbay. Buenas gracias, Padre. Nang umalis na ang dalawa, kumanhik na ang pari habang may iniisip. Santiago! Santiago! O Padre, anong sadya ninyo? May mahalaga lang akong sasabihin sa iyo. Ngunit doon tayo sa walang taong makakarinig. Sige Padre, tara. At nang matapos na ang pag-uusap nila, Tandaan mo lang ang binagit ko sa iyo, Tiago. Inaalala ko lang ang kapakanan mo. Naiintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang iyong kilig. Oh, Buena! Aalis na ako. Sabi ko na nga ba't kahilangan ko rin ang masusunod. samantala sa San Diego ay abala ang mga supoltorero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, sa ibang lugar na tayo magkukay. Bagong-bago pa yan, ha? Bagong-bago pa ang mga bangkay na libing dito. Ayoko na. Kita mo yan? May dugo pa yung buto. Ang arte mo naman. Kung ginawa mong ginawa ko, 20 araw nakalibing ang bangkay dito. Sobrang dilim pa ng gabing iyon, sobrang lakas pa ng ulan. Namatayan pa ako ng ilawan. Nakakatakot naman mga sinabi mo. Natanggal ang mga pakis sa katawan na yun. Kaya lumabas ang kalahati ng bangkay. Sobrang baha pa nito. Sobrang lakas pa ng ulan. Bakit hinukay mo ang bangkay? Asaan ang bangkay? At sino ang nagkuutos sa iyo? Si Baba, di si Kurang Malaki. Para ka namang Gwardiya Sibil magtanong. Ang inuutos sa akin ng Kurang Malaki, hukayin ang bangkay sa libingan ng mga insek. Pero hindi ko nagawa kasi sobrang lakas ng ulan gabing iyon. Ayoko na. Nakikita mo yung bangkay na yan? Natamaan ko yan kanina. Yung bungo na biyak. Dahil sa Todos los Santos, nung araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta din si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. May tanong ko lang ho sana. Alam niyo po ba kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinangnan ko po yun ng halaman lupa. At linagyan ko po yun ng malaking cross. Hindi ko po yun makakalimutan. Halika po. Kalipas ng ilang oras, ngunit hindi pa rin makita nila ang puntod. Akala ko ba na alam niyo ang kanilalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa, senyor. Alam ko naman po talaga kung saan siya nakalibing. Hindi ko lang po talaga maintindihan bakit tayo nawawala. Doon, siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganon ang puntod niya. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung asaan ang puntod na may malaking cross? Na may ngalan na Don Rafael Ibarra? Ah! Yung cross na may puntod? Na may bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, inuutos po ni Kurang Malaki. Ba't kinuha ang bangkay ng aking ama? Saan niyo nilagay ang bangkay niya? Inuutos po siya ilibing sa libingan ng mga insek. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Ah, hindi po. Mabigat po ang kanyang bangkay noon. Umulan pa ng malakas. Inibaba ko po lang sa ilog. Pasensya na po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi niya kaya ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasulubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot na sotana at kinausap. Ayusin niyo, malampay! Ora mismo! Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, di ko wala mang yung sinasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang kurang hinahanap. Ang pinatang kong kura na si Padre Damaso.
Patawad, Padre, sapagkat di lang alam ng Senyor ang kanyang ginagawa. Dahil lamang ito sa galit. Pinapatawad ko na siya. Ngunit, napakasakit ang kanyang sinapit. Di ko siya nasisisi sa kanyang ginawa. Gabayan siya ng Diyos. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't nung siya na lang ang nasa bahay, ay ibinuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi pa niya iyon nagagawa noon. Hindi na alintanan ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanyo ng simbahan. Makinig kayo! Ang ganda ng panahon, hindi ba? May darating na dilubyo. Sapagkat misyon ko ang bawat kapitan ng tagahuli ng ilat o paralayas. Hehe, kayo rin ang mawawala. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Hinain mo mabuti ang tali, Crispin. Magpahinga na tayo, kaka. Kanina pa tayo dito, pagod na ako. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristan mayor. Napapagod na ako, kaka. 2 gilyanis na lamang, Crispin. Bayaran mo na lamang sila. Nang sa gayon ay wala ng gulo at makauwi na ako. Naku, Crispin. 2 multa nang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nila, ninakaw mo yung ginto, ay 2 multa na yun. Yun ay 20 kamay ang gagamitin natin. Hindi sapat ang sinisweldo ko doon. Natatakot na kasi ako na baka naman anong gawin nila sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Natapos din ang lahat ng to. Sana nga, kaka. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Crispin, nandito na sakristan mayor. Mga pasaway na bata, bakit nagpapahinga kayo at hindi niyo pinatugtog ang kapana? At ikaw, Basilio, maiiwan ka dito dahil hindi maganda ang pagtugtog ng kapana at uuwi ka ng alas 8 o alas 10 ng gabi. Ngunit wala naman po mga gwardya. Wala akong paki at sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo sila sa uli ang ninakaw mo. Hindi ko naman ninakaw pinili. At sasagot ka pa? Ito siya! Kamay po! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 na gabi ay nakapinid na ang buong simbahan. Kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadostos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May narinig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng toyong tawilis, tapang baboy na mo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsain din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Naku! Siguradong magugustuhan to ni na Crispin at Basilio! Habang naghahanda si Sisa ay siya namang pagdating ng kanyang asawa, si Pedro. Sisa, nasaan ang pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang! Niluluto ko pa ang pagkain! Dali na, bilisan mo! Hindi mo ba hihintayin ng iyong anak? Si Basilio, magsusweldo siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na! Pagtabi mo na lang ako ng 1 rihal. Isip pabuhay to! Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobra ang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao.
Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Nandito na po ako! Sus Mariosep! Napano ka, Basilio? Huwag na po kayong mag-alala sa akin, Inang. Okay lang po ako. Si Crispin, naiwan po sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Po. Buti naman, ba't kaduguan? Tumakasan po ko sa kumbento. Ngayon lang po ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Naku naman po, napano ka? Dahil hindi daw po ako makakauwi kung hindi alas 10 ng gabi. Dahil hindi daw po pwede maglakad ng alas 9. Kahit nga po nung nagkasalubong kami ng mga Guardia Civil ng bayan, nagtatakbo po ako dahil pinapuputukan po nila ako ng baril. Wala talaga silang mga puso! Halika, gamutin muna natin ang iyong sugat. Opo. Diyos ko naman, anong nangyari sa iyo? Inang, wala na po bang pagkain? Ako po kasi nagugutom na. Pasensya na anak, isang tawilis na lamang ang natira para sa inyo. Pinaghandaan ko kayo ng masarap na pagkain, ngunit inubos ito ng inyong ama. Pagpasensyaan na lang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag ka nang mag-alala, hindi niya ako sinaktan. Bakit daw kasi hindi makakauwi si Crispin? Pinarusahan po kasi siya ng Sakristan Mayor. Nagnakaw daw po siya ng 2 unsang ginto. Kahit hindi naman po siya ang nagnanakaw. Mga bagin, Panginoon! Kawawa naman ang bunso kong anak. Hindi naman magnanakaw ang anak ko eh. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko muna ang kura bukas. Huwag mo nang isipin at matulog ka na. Kawawa naman ang aking anak. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok na kumbento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napanaginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sakristan Mayor dahil siya raw ay nagnakaw. Pinaglalaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sakristan Mayor ang tunay na nagnakaw, kaya pati ang Sakristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata na walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon, nagising si Basilio. Crispin! 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 Napano ka? May problema ba? Inang, ayoko na pong magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin sa kumbento at kunin niyo na po ang huling sweldo ko. At ipakikiusap po kay Don Ibarra na tanggapin niya ako bilang tagapastol ng kanyang mga hayop. Pumayag ka na, Inang! Pumayag ka na, Inang! Sige na, Inang! Shh! Oo na! Tumahan ka na! Halika nga dito! Kinaumagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Magandang araw po! Sino ka? Ako po si Sisa, yung ina ng sakristan na si Crispin. Pasok ka. Nais ko po sanang makausap ang kura. Hindi maaari. May sakit ang kura.
Kung ganun, maaari ko po bang makausap ang aking anak na si Crispin? Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Si Basilio lamang ang nasa bahay. Si Crispin ay naiwan dito at nais ko po siyang makita. Naiwan nga, pero tumakas pa rin kasi ang daming ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil ngayon. Alam mo, napakabuti mong asawa mo't may masasama ka namang mga anak. Lalo na yung maliit. Naku, baka nga masigitan niya ang kanyang amay. Hindi po. Naiwan na po dito si Crispin. Tulungan mo po ako. Tumulong ka nga. Ano ba? Alam mo, umalis ka na nga dito. Naku, sige na po. Umalis ka na. Umalis ka na nga. Nakakahiya ka dito sa simbahan. Nagmamakaawa po ako. Crispin! Anak ko! Crispin! Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Huwag niyo pong pabayaan ang anak ko. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita din siya ng mga ito. Uy! Mukhang siya yun na! Oo nga, tara na, tara na! Ikaw ba si Sisa? Ang ina dalawang batang magnanakaw? Opo! Ako po si Sisa! Ngunit hindi po magnanakaw ang anak ko! Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Nakatakas yung panganay mong anak! Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam! Hindi pa sila umuwi simula kahapon! Kung gayon, ay ikulong ka namin hanggat ilabas mo iyong anak! Dinala ng mga gwardiya sibil ang kaawang-awang si Sisa sa kwartel ng mga gwardiya sibil at doon siya ikinulong. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Masala ulo! Bakit nyo yan, Hinuli? Ang magkapatid lamang kami kasalanan na hindi isa! Pagawalan nyo yan! Gunggong! Hoy, babae! Laya ka na! Mabilis na tumakbo papalayo ng kwartel si Sisa habang umiiyak. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung andoon ba si Basilio. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Mga anak ko! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Nandyan ba kayo? Nandyan Tasha! Nandito po ba ang mga anak ko? Walang tao. Crispin! Basilio! Inang! Inang! Nandito na po ako, Inang! 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 Nandito na, Inang! Hoy!
Ikaw yung batang hinahanap na nga. Huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang tatakbo, hoy! Hoy! Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napunit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nakasabit sa sanga ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay kaya't dali-dali niyang pinuntahan iyon. Nakita mo ba ang anak ko? Ulan! Nakikita mo ba ang anak ko? Mga anak ko! Ipapahanda ko na ang lahat ng mga kailangan bago magbukang liwayway. Kerho istahe. Porke? Wari ko'y binabayantayan niya lahat ng kilos ko. Makita ko sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa mga tinig niya napakahiwaga. Ikinababalita na hindi na raw kumakain ng pagkain at tila ay napabayaan ang sarili. Ngunit, hindi maaring hindi natin siya kumbitahin lalo't may kaugalian na tayo rito at isa pa'y narito na rin siya. Malamig ang simoy ng hangin. Di ba kayo natatakot na magkasakit? Magandang gabi, Padre. Tunay ngang napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng ating mga kaibigan. Maaari ka bang dumalo? Saan po magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa Gubat Ilaraos. Malapit sa mga puno ng mga balite. Yun po kasi ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan ko sa iyo na wala akong galit sa nangyari. Malagod kong tinatanggap ang iyong imbitasyon. Maria Clara, aalis na ako. Magkikita na lamang tayo bukas. Padre Salve, mauna na po ako. Senyor, maaaring hindi niyo po ako kilala. Pero 2 araw na po kitang inaantay sa San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila po ako ang tulisan, pero wala pong gustong tumulong sa akin. Anong kailangan mo sa akin, Ginoo? Gusto ko po sana maghingi ng tulong. Tara, sumama ka sa akin at sabihin mo sa akin kung ano iyan. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Pilosopo Tasio. Meron ka pala, Ginoo. Naabala ko yata kayo. May maipaglilingkod ba ako? May nais lamang akong isang guni sa iyo. Dati po kayo nagsusulat ng hieroglipiko? Dahil hindi ako nagsusulat sa aking panahon. Nagsusulat ako para sa hinaharap. Anong wika po ba yung sinusulat? Ang wikang Tagalog. Maaari po bang gamitin ang wikang Tagalog sa hieroglipiko? Maaari ang alpabetikong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sana manghingi ng payo sa inyo. Gaya na lamang nung aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang pag-aalala na rin sa aking kasintahan. Pangarap ko rin iyan, pangarap ng isang baliw. At iisipin rin nilang ikaw ay isang baliw na humihingi ng payo na pinagkakamanlang baliw. Nainiwala ako na mangyayari ang aking mga plano na walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung pakikinggan mo ang aking sasabihin. Totoong makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Pipi ang bayan, kaya walang dumarating. Ngunit darating din ang panahong iyon. Parang isang pagmamalabis po ang iyong pahayag.
Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumarating. Sapagkat ang lupang ng iyong tinatapakan ay nasa mga taong nagpapahanip ng kanilang kamay. Naunawaan ko yung sinasabi, ngunit dapat mong malaman na ang mga nanggaling na utos sa itaas ay hindi pinatutupad pagdating sa ibaba kung ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Ay iho, huwag mo munang gawin ang iyong plano hanggat hindi mo tuluyang tanggap ang pagkamatay ng iyong ama. Sa lahat ng may handaan sa pista ng San Diego, isa kay Kapitan Tiago ang pinakamalaki. Tinadya niya ito dahil kay Maria Clara at Ibarra. Eksaktong alas 8 ng umaga nang simula ang prosesyon. Ito ay dinaan sa ilalim ng korida at inilawan ng matatanang dalaga na kausap sa kapatiran ni San Francisco. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto, ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Nol Juan ang taong madilaw na siyang humihila sa panghugos. Pagkatapos mailagay ang mahalagang bagay sa silindrong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Ilya sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ang lahat dahil nalansag ang panghugos ng hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na ring nawala. Nang sumunod na umaga, Senyor, may gustong kumusap sa inyo. Sino siya? Kilala niyo daw po siya. Sige, papasukin mo siya. Oh, Elias! Ikaw pala yan. Hindi ko inakalang ikaw ang darating. Tara mag-usap tayo. Umupo ka muna. Patawad, senyor. Pero kailangan ko po talagang mag-ingat kasi marami na po kayong nakaaway. Marami nang nagsabi sa akin yan. Kung nabubuhay pa lamang siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuntunan ko pang iba ko pang mga kaaway. Patawad, senyor. Ngunit, nagkakamali po kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay sana nagtatago na lamang mula sa balikot o pamahalaan. Buhay na, senyor. Aalis na pa ako. Marami pong salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang aking buhay. May pagkakautang pa ka sa iyo. Hindi pa sapat ang nagawa ko upang bayaran iyon. Paalam, senyor. Paalam, Elias. Ilang araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang ihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumingangot naman at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Senyor Ibarra, batid kong magagalak ang kanyang kataas-taasang Kapitan General dahil sa pinapagawa mong eskwelahan. Hindi na ako na magtataka kagaya ni Kapitan Tiago ay dumalaw sa inyong tahan ang kanyang kamahalan. Malaking karangalan para sa akin kung mangyayari iyon. Salud! Salud! Buenas tardes! Buenas tardes, Padre! Ako dos asierto pitikolong militaba. Diverpas kapisa, humano, umupo kayo. Maupo ka, Padre. Gracias. Bakit hindi nyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang kanyang arkitiko. Aba,
Napakahusay ang kanyang arkitiko, isang eksperto. Eksperto? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon at bubong na gawa sa sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Makakarating ba sa langit ang napagbanal-banalan? Ang mga nahaluan lamang na puro ng dugo ng Espanyol? Aba! Ha! Akalain mo kung sinot-sinot na ang hamakin at ipinagyayabang pa na may pagbabago? Siguro, umabot na yan sa pinakalalim-lalim at abot impyerno. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan sa ng aking ama. Huwag na ang paninira at puri mo sa akin! Crisostomo, kuminahon ka! Mayo kayo kung ayaw nyo madamay pa. Patid kung kayo ay may minamahaling ama. Kung kaya't ipagtatanggol nyo rin siya. Estas lugo! Walang kahit sino man ang umalipusta sa aking ama. Itong paring ito, ang pinaka-iiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at utang na loob. Isa siyang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Padre, magdasal ka na sa lahat ng santo. Dahil makikita mo ang dugo at dusa na dumadaloy sa iyo. Crisostomo! Tama na! Para sa akin, Crisostomo. Baba mo ang kutsilyo. Isipin mo ang mga pangarap natin. Kinabukasan natin. Tama na. Maawa ka sa kanya. Hijo del diablo! Maria, mabuti naman na paglakan mo ang ibensyon. Mahalin po kami iwanan. Maria, ang ating pag-usapan ay hindi dapat marinig ng ibang tao. Pwede bang sa labas ng kayo magitay? Ebian. Bueno, Padre, ano ho ang kailangan nating pag-usapan? Di na ako magpatupitog pa. Adyang mayroong hawak karang liyab galing kay Crisostomo Ibarra. Nais kong magkuha sa iyo. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng mga sulat sa pag-ibig na para sa kanyang nobyo. At wala kayong malalaman o magkita na ikinisisira ni Crisostomo. Kaya perdo naman, Padre. Sa tingin ko ay wala na tayong pag-usapan pa. Adios, Padre. Extra pimento, Maria. Paano mo sabihin sa iyo mayroong hawak na liyab na galing sa ina na para kay Padre Damaso? Liyab na makasisira sa iyong pamilya at sa iyong ama at ninong. Paano kung kahihiyan, Padre? Kahihiyan na nadulot ng iskandalo sa pamilya. Pamilya na ingat-ingat ng ama-amahan. Ama-amahan? Si Maria. Ang liyab na ito ay nagpapatunay na hindi mong tunay na ama si Kapitan Tiago. Ang tunay mong ama ay walang iba si Padre Damaso. Madre mia! Reverencia! Hindi dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan laban sa aking ninong na isa ring banal o sugo ng Diyos. Imposible! Tos asikahones tunarible! Ang liyab na ito ay nagpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya, Maria. At para mabasa ko yun ay kapalit sa mga liham na Crisostomo? Para isto, Padre? Para mapigilan ang aming pag-iisang dibdib? Kung para makahanap ng ebidensya laban kay Crisostomo? Para sa gayon ay marahil ay palabasin sa mga arsobispo na siya ay masamang tao? Na hindi siya nanawala sa Diyos? Na isa siyang erehe? Mara Clara, kung tunay na mabuti ang iyong Ginoo at wala siya pagkaklas laban sa amin o sa pamalaan ng Espanya, ano ang ikakabahala mo kung mabasa ko ang liham na ito? Lalo't na kapalit naman ang liham ng iyong ina. Nagpapatunay na iyong ama si Padre Damaso. Gusto na, Padre. Gusto na.
Oh, Maria Clara, anong ginagawa mo rito? Alam mo ba ay dapat pupuntahan pa lamang kita sa inyo para bisitahin bago ako lumuwas ng Maynila? Totoo ba? Ang kagalang-galang na inama? Maria, ba't ka tumatangis? Totoo ba? Na ikaw ang tunay kong ama? At kanino mo naman nalaman ang walang basihan na impormasyon na yan? Kanino? Kay Crisostomo? Huwag niyo pong idamay dito si Crisostomo. O kanino? Sino-sino ang naninira sa akin? Huwag niyong alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Totoo ba? Ikaw ang tunay kong ama? Tapatin niyo ho ako. Kayo ba ang tunay kong ama? Kaya niyo ba nilihim ito sa akin dahil ikinasisira ito sa inyo? Sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan na ito. Huwag na kayong magtangkang magsinungaling sa akin, Padre. Lalo na't nasa tahanan tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Kaya magsimula ka ng magkumpisal, Padre. Solo Trinidad, di Madyado! Hindi maaaring malaman to ni Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Iya, masisira ang pinaghirapan namin upang makamit mo ang magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Nilapatres! Hindi ako makapaniwala ng buong pagkatao ko ay isa palang pagbabanggap at kasinungalingan. Pinalaki niyo ako lahat na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw, ang aking tunay na ama, na isa palang makasalanang praile. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, Padre. Sumanawa tayo ng lahat ng Panginoon. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa sementeryo ng Batangas. Kapitan! O Elias, anong kailangan mo? Huwag nating hayaang dumanak ng dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May paabot siya sa ating Kapitan, hindi na malapit sa kanya. Hindi ako kumbisado. Isa siyang mayaman na wala nang ginawa kundi magpayaman lamang. Bigyan niyo po ako ng pagkataon gawin itong mapayapang planong ito. Kung may sasagawa ito, walang dugong dadanak. At kung hindi ka magtagumpay? Kung ganun, ilalagay ko aking sarili sa ilalim niyong pamahala. Kung gayon, ipakalala mo sa akin ang iyong mga kasamahan at sabihin mo sa akin ang mga dinanas nila sa mga Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang tao kipagkita sa akin sa baybay ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya kung ano makuha niya kay Senyor Ibarra. Kung papayag si Senyor, tayo ay makamit ng hustisya. Kung hindi naman, sigurado, ako ang unang malaga sa magsika na ito. Sige Elias, maghihintay ako. Sa kapayapaan at kalayaan, sana'y magtagumpay ka. Ay mainam, Kapitan. Naglalakad ang mag-asawang Di Espadanya sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Apapangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang ang maaaring tumira. Aba, walang paggalang. Hindi man lang sila magbibigay-pugay sa mga katulad natin mga makalika. Hindi kataka-takang puro pamumutya lamang ang sinasabi ng mga praile tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang planela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Naiinggit ka ba? Rina, ano ba? Nakakahiya sa kanila. Huwag kang humarang kung ayaw mong pumila pa yung pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Naiinggitan ko pala ang iyong kulana. Napakaganda ang tanawin.
Nag-aaway na naman ang dalawang donyang walang asal. Ano kaya ang kahinatnan? Para sabihin ko sa iyo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sopistikado kong taong walang makakapasok sa aming bahay na alperes, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Hindi nga makakapasok ang mga alperes, kundi ang mga pinakyut tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako ah. Bumuha ka dito, walang paggalang. Paraan ninyo ako mawala ng modo. Gusto mo na gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Victorina! Ay! Nagsabunutan ang dalawa na labis na ikinatuwa ng mga kanina pang nanonood. May mauulinigan pang nagpupustahan kung sino ang unang titimbuwang hanggang sa dumating ang alperes. Magsitigil lang kayo! Hindi kayo nahiya! Yang babae yan, ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Eh mga sundalo naman tayo! Ikaw ang pinakamaruming ugali! Walang modo! Walang natitirang yaman! Parang isang hayop ang ugali! Tumahimik, Alperes! Baka lipusta ka sa amin! Tila gagandahan yung moral! Sus Mariosep! Itigil niyo yan sa kalang Panginoon! Para kayong mga hayop! Mga edukado naman kayo! Ang kayang isipin! Ang pati kayo ay katulad ng mga injo! Pagsisiyan niyo ang makasalanan ninyo! Siguro ninyo ang magkumisal kayo! Litiges! Kayo! Kayo nanonood! Magsiuwi na kayo! Ano po kinakalkal ng buhay, pre? Panginoong Diyos! Magkain ng isang paslit! Pumunta ka sa bayan at sabihin mo na takbuhan na ang anak ni Sisa! Sisa, anong nangyari sa'yo? Sisa, nakita na namin yung anak mo. Crispin? Oo. Crispin! 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 Anak ko! Crispin! Nandito na si nanay! Talanganan! Naku! Nandito na si nanay! Gumising ka na! Naku! Tumutungtong si Ibarra sa bangkaan Elias bago lumubog ang araw. Tila man din masama ang loob ng binata. Lumingap si Elias sa kanyang paligid. Lumubog na ang araw. At sapagkat sa panig na ito ng sinukob ay bahagya ng tumatagal ang pagtatikip silim. Nagpapasimula na ang paglaganap ng dilim at namamanaag na ang sinag ng buwan sa araw na iyo'y kabilugan. Sinabi sa kanya ni Elias sa maikling saysay ang kanyang pakikipagsalitaan sa pinuno ng mga tulisan. Ngunit inilihim ang mga pag-aalinlangan at ang mga balak nito. Pinakinggan naman siya ni Ibarra at naghari ang isang mahabang hindi pag-imik ng dalawa. Napagkasunduan daw ng puno ng mga tulisan na hilingin sa kanya ang ilang bagay tulad ng pagbabago sa pamahalaan, pagbibigay ng katarungan, pagbawas sa kapangyarihan ng mga Gwardiya Sibil at pagkilala sa dignidad ng mga tao. Sinabi ni Ibarra na maaari niyang gamitin ang kanyang kayamanan at impluwensya mula sa mga kaibigan sa Madrid, ngunit batid nitong hindi ito sasapat para sa pagbabagong hinihingi. Sinabi rin niya na kung minsan ay nakasasama ang pagbawas sa kapangyarihan ng tao.
Dapat din daw ay ang gamutin ang mismong sakit at hindi lamang ang mga sintomas. Nagtalo ang dalawa saglit, gayunpaman hindi na kumbinsi ni Elias si Ibarra at sasabihin na lamang niya sa mga sawimpalad na umasa na lang sa Diyos. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra ay nakapunta ka rin ng ibang bansa. Marahil ay magkaparehas kami ng Ibarra ng hilig. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sabi mo. Bakit niya Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay hindi pa kami. Kaya ay responsibilidad mong ipagtanggol kami. At kung hindi, ay malalaman nila ang iyong tunay na pagkatao. Huwag kayo mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, anong gusto mo mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ng Alperes. Kung hindi siya papayag, ay huwag mo siya ipagkasal sa iyong anak. Bakit umiyak si Clarita? Hindi po siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pakakasalan kundi si Linares. At sa bigat ng kanyang nararamdaman, wala na siyang nagawa kundi maiyak at ibaon na lamang ang kanyang nais sabihin. Sino yan? Buksan mo ito sa ngalan ng hari! Buksan mo ito kung ayaw mong gigibain namin ito! Bakit? Doon na lang namin sasabihin, kaya sumama ka na lang sa amin! Sino kayo? Ano kailangan nyo sa akin? Kagaya ka talaga ni Don Rafael Ibarra. Kaya hindi na ako makapag-intay na mamatay ka na palutang-lutang sa dagat kagaya ng iyong ama. Huwag na huwag mong ama kinakiyama! Dahil kung titimbangin, kayong mga praile ay mas masahol pa kaysa sa hayop! Ah, kung ganon. Ano mo nang gagawin? Itong sa'yo! Sumaybara, gumising ka! Sino pa? Ako si Elias! Tatandaan kita. Nandito ako para itakas kita! Halika na! Itinakas ni Elias si Ibarra mula sa kamay ni Padre Damaso, ngunit nakita sila ng mga Gwardiya Sibil at tinabo sila ng mga ito. Senyor Ibarra, nandito na ang Gwardiya Sibil! Hoy! Mga Indio! Humigil kayo! Tumigil kayo! Mga Indio! Bilisan mo po, senyor! Malapit ng Gwardiya Sibil! Hindi ko na kaya! Senyor, tumakas mo kayo! Mag-ingat ka! Indio, tumigil ka! Sino yung napatay natin? Malamang, Senyor Ibarra! Tara, tignan natin! Tara! Ano yun? Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Gwardiya Sibil na papanikin si Sisa. Subalit, kumaripas ito nagtakbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawa ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan sa mukha ang ina. Dinikit niya ang tenga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Inay! 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 Nandito na po ako! Asan po kayo, Inay? Inay!
Inay! Nasaan po kayo, Inay? Inay! 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 Ano nangyari sa'yo, Inay? Inay! Gumising ka, Inay! Inay, gumising ka! Ako to, si Basilio! Inay! Anak! Inay! 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 Inay, gumising ka, Inay! Inay! Gumising ka, Inay! Inay, gumising ka! Huwag niyo akong iwan, Inay! Inay! Inay, gumising ka! Huwag niyo akong iwan! Inay! Huwag niyo akong iwan, Inay! 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 Gumising kayo! Huwag niyo akong iwan! Inay! Sa bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ni Alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at kwintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamay-ari ang kanyang anak. Natagpuan ang kwintas na ito sa tabi ng sunog na katawan. Clarita! May pinadalang sulat at kwintas ang Alperes para sa iyo. Kwintas na ibinigay ko kay Crisostomo. Hindi! Crisostomo! Hindi! Crisostomo! Crisostomo! Mahal ko! Hindi! Hindi! Crisostomo! Bakit? Dahil sa pagkamatay ni Ibarra, inisip ni Maria Clara na hindi na siya magmamahal pa ng iba. Kaya't siya ay nagdesisyon na pumasok sa kumbento at di na muling iibig pa bukod kay Ibarra. Maraming salamat at nakarating ka ng mapayapa mula sa San Diego, Padre Salve. Si, nais kong bisitahin si Maria Clara bago ako magpahinga. Tila matagal na siya, hindi ko pumisahin. Maria Clara, Maria, bakit nagakandado ang pinto? Nandito na si Padre Salve, ang iyong propesor. Siya na raw ang mamamahala sa ating monasteryo. Pobresita Maria, pasukin mo ko. Hayaan mong damayin kita upang maibsan mo ang iyong kalooban mula sa Diyos. Nais mo makalado, ikaw ang bahala. Paano ka nakapasok dito? Pobresita, bakit mo pinapahirapan ang sarili? Sa tingin mo, tinataguan mo ako? Lumayas ka rito! Wag! Sinasapian ka na ba? Hindi ito pang magkontrato ng iyong kabalay-balalang profesor, Maria. Kinulong ko ang aking sarili dito sa katahimikan. Ngunit inabala naman ako ng iyong presensya! Inuutosan kita bilang sogo ng Diyos. Lumuhod din, ngayon din, at magsagawa ako ng eksorsismo. Hindi ako luluhod o hihingi ng kapatawaran sa iyo. Talita kang demonyo! Demonyo ka! Ilatak ko na sasaktan sa paglagang ko sa kay Maria. Pagkatapos ng huwag mo akong awa! Uliwasan mo ko, matagal ko na nita ito. Tulong! Huwag ka nang pumalag! Tulong! Subukan mo kung hawakan ulit. Papatayin kita, demonyo ka! Demonyo! Patawarin mo ako. Huwag lang kitang magkan, mahal ko. Pagmamahal! Anong alam mo? Sa pagmamahal! Wala tayong karapatan sa pagmamahal!
Nagreverensya ako. Pinapapatayin ko ng sarili ko. Maria! Wag! Para matapos na! Magayubang ito sa akin! Wag! Por favor, Maria, wag! Huwag mo kahawakan! Maria, wag! Wag! Ano ito yung sinilang na may kakambal na sumpa? Pinagkausap ko sa'yo na ako'y kunin at ibalik sa pinaroroonan kasama ng Panginoon. Kasama ang mga anghel at mga santo. Pagandang mabuhay! Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Maynila at sa kalaunan ay inilipat sa malayang probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantalang nanukulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salvi sa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo. Bago tuluyang maging mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, nangayayat, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas sa kumbento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego dahil gusto niyang mabuhay mag-isa. Inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng liempo, sabong at paghihitit ng marijuana. Sa huli, nalimot na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong. Ginoo, tila yata ikay naliligaw. Ngayon lang kita nakita sa lugar na ito. Sino ka at anong pangalan mo? Ako? Ako, si Simon.